Narinig mo na ba ang balita? Si Mrs. Wong, isang matikas at mayamang babae mula sa pamilya ng mga Filipino-Chinese business tycoon, ay naghahanap ng mapapangasawa para sakay sa isa niyang anak na si Sophia Wong. Ang balitang ito ay kumalat na parang apoy sa buong komunidad. Si Sophia, bukod sa pagiging anak ng isang napakayaman at makapangyarihang pamilya, ay kilala rin sa kanyang kahinhinan at kagandahan. Ngunit may isang kakaibang katotohanan tungkol sa kanya, siya ay may problema sa paningin, halos bulag na. Alam mo ba, kapag pinakasalan mo si Sophia, agad kang magkakaroon ng 30% share sa yaman ng pamilya Wong. Isipin mo yun, sabi ni JC, habang nakangising parang batang nanalo sa loto. Kung gwapo lang ako na mismo ang mag-a-apply. Tiningnan siya ng kanyang kaibigang si Alejandro, isang businessman din na may sariling pangalan sa lipunan. Ngunit kahit nakilala ang pamilya ni Alejandro, wala pa rin ito sa antas ng kayamanan ng pamilya Wong. Napaisip si Alejandro ng malalim. Ang ideya ng pagiging mas mayaman at kapangyarihan ay tila isang nakakasilaw na pangarap. At sa likod ng kanyang mapanuring mga mata, unti-unti siyang nakabuo ng plano. Bulag man si Sophia, pero napakaganda niya. Napaka-elegante ng kanyang tindig, at ang kanyang katawan, parang inukit ng mga anghel, dagdag pa ni JC, na may halong biro ngunit may halataring paghanga. Kung ako ang mapapangasawa niya, siguradong magiging masaya kami gabi-gabi. Baka nga araw-araw pa. Tumawa siya ng malakas, na para bang wala siyang pakialam sa mundo. Ngumiti si Alejandro, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may ambisyon. Loko ka talaga, JC. Pero mukhang interesante ang balitang ito. Sigurado akong papasa ako sa mga pamantayan ni Mrs. Wong. Gwapo naman ako, hindi ba? Sabi niya na may halong kay-abangan. Sa isipan ni Alejandro, malinaw ang kanyang layunin. Gusto niyang higaitan ng pamilya Wong. Gusto niyang maging bahagi ng kanilang mundo, ang mundo ng kapangyarihan at kayamanan. At kung ang pagpapakasal kay Sophia ang magiging daan, gagawin niya ang lahat upang makuha ito. Tama ka dyan, pre. Balitaan mo ako kapag nakuha mo na ang jackpot. At syempre, huwag mo akong kalimutang ambunan ng biyaya ng pamilya Wong, ha? Sabi ni JC habang tumatawa. Hindi nag-aksaya ng oras si Alejandro. Nagpunta siya sa Wong Company at personal na kinausap si Mrs. Wong. Sa kanyang karisma at kakayahang magpanggap, mabilis niyang nakuha ang tiwala ng ginang. Nagkunwari siyang tunay na nagmamahal kay Sophia, na handa siyang alagaan ito habang buhay. Next week na ang kasal ninyo. Ayos lang ba sa'yo iyon? Tanong ni Mrs. Wong na may ngiti sa labi. Bahagyang nagulat si Alejandro, ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip, ngumiti rin siya at sumagot, oo naman, Mrs. Wong. Isang karangalan po ito para sa akin. Sa likod ng lahat ng ito, alam ni Alejandro na ang kasal na ito ang magiging susi sa kanyang tagumpay. Sa bawat hakbang, mas lumalapit siya sa kanyang ambisyon, ang maging isa sa mga pinakamakapangyarihan sa lipunan. Walang problema po, labas akong natutuwa na ako ang mapapangasawa ng kaysa isa ninyong anak. Siya ay aking mamahalin ng buong puso at aalagaan hanggang sa huli kong hininga, wika ni Alejandro, buong galang at may kasamang ngiti na tila may lihim na kahulugan. Lumipas ang mga araw na puno ng paghahanda at pananabik. Sa wakas, ikinasal sina Alejandro at Sophia sa isang magarang seremonya sa ibang bansa. Sa kabila ng lahat, walang pagtutol si Sophia sa desisyon ng kanyang ina. Sa edad na 30, hindi pa siya nakaranas ng ligawan o relasyon, kaya't tila wala siyang masyadong inaasahan sa aspeto ng pag-ibig. Samantalang si Alejandro, na mas matanda ng 5 taon, ay kilala sa pagiging lapitin ng mga babae. Ang kanyang makisig na anyo at matipunong pangangatawan ay naging dahilan kung bakit maraming kababaihan ang nahumaling sa kanya. Sophia, tawag ni Alejandro sa kanyang asawa, ang tinig nito'y mababa ngunit puno ng awtoridad. Napalunok si Sophia habang nakatayo sa loob ng kanilang kwarto, sa napakalaking mansyon na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ang mansyon ay hindi lamang malaki, kundi puno ng karangyan, at maraming kasambahay ang nag-aalaga rito upang panatilihing malinis at maayos. Alejandro, halos pabulong na sagot ni Sophia, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Nanindig ang balahibo niya nang lumapit si Alejandro at tumabi sa kanya. Ang init ng kanyang balat ay tila nagliyab ng magdikit ang kanilang mga braso. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang pisngi, at bago pa niya namalayan, naramdaman niya ang malambot nitong labi sa kanya.
Dumampi rin ang mga halik nito sa kanyang tainga, dahilan upang magtayuan ang balahibo niya at lalo pang uminit ang kanyang pakiramdam. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong uri ng emosyon. Katatapos lang nating ikasal, alam mo naman siguro kung ano ang ginagawa ng mag-asawa, hindi ba? Tanong ni Alejandro, ang boses nito'y husky at puno ng lamang. Dahan-dahan itong inalis ang suot ni Sofia, habang ang babae naman ay nahihiyang naglaro ng kanyang mga daliri at kinagat ang kanyang labi. Alam niya ang magaganap, ngunit hindi niya maiwasang kabahan. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang alisin ang alinlangan sa kanyang isipan. Hindi niya naamalaya na tuluyan nang natanggal ni Alejandro ang tela na kanina'y bumabalot sa kanyang katawan. Maingat siyang inihiga ni Alejandro sa malambot na kama, saka nito tuluyang inalis ang natitirang saplot niya. Napalunok si Sofia, ang kanyang puso'y tila tumatalon sa kaba. Pinisil niya ang kanyang hita, pilit na itinatago ang kanyang pag-aalinlangan. Huwag kang mahiya sa akin, Sofia. Ako ang iyong asawa. Tandaan mo, ito ang simula ng ating pagsasama, at ito'y magiging bahagi ng ating buhay bilang mag-asawa, wika ni Alejandro. Ang tinig nito'y may halong katiyakan at paglalamang. Mabilis nitong hinubad ang kanyang damit at kung nakakakita lamang si Sofia, baka nanlaki na ang kanyang mga mata sa laki ng sandata ng lalaki. Ang laki nito'y tila nakakapangamba, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang kakaibang init na unti-unting pumupuno sa kanyang katawan. Ihanda mo na ang sarili mo, asawa ko. Sa simula, maaaring makaramdam ka ng kirot, ngunit sa huli, matitikman mo rin ang tamis ng kaligayahan, malamyos ngunit mapang-akit na wika ni Alejandro. Dahan-dahan niyang ibinuka ang magkabilang hita ni Sofia at marahan siyang yumuko upang damhin ang init ng kanyang asawa. Napanganga si Sofia, hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang sensasyon na ngayon lang niya naranasan. Ang kanyang katawan ay tila nawala ng lakas, at ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nagbigay daan sa init na dulot ng mapangahas na halik ni Alejandro. Sa bawat sandaling lumipas, naramdaman ni Sofia ang kakaibang kiliti na unti-unting pumupuno sa kanyang pagkatao. Wala siyang makita, ngunit ang bawat haplos at dampi ng labi ni Alejandro sa kanyang balat ay sapat na upang magpinta ng malinaw na larawan ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, nagising si Sofia na tila pinagdaanan ng pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay mabigat, at ang kirot sa kanyang lagusan ay hindi may kakaila. Parang may napunit sa kanyang kaloob-looban, at ang bawat galaw niya ay nagdulot ng kirot na tila nagpapaalala sa kanya ng naganap kagabi. Hindi niya magawang bumangon mula sa kama. Nang idinilat niya ang kanyang mga mata, kinapa niya ang tabi ng kama, ngunit wala roon si Alejandro. Sa halip, narinig niya ang tunog ng mga pinggan mula sa kusina. Pinilit ni Sofia na igalaw ang kanyang katawan, ngunit bigo siya. Napapikit siya at napahinga ng malalim, iniisip kung paano niya haharapin ang araw na ito. Hindi siya tinigilan ni Alejandro kagabi, hindi lamang isang beses, kundi 5 ulit na inangkin siya nito. Ang gigil ng kanyang asawa ay tila walang hangganan, at ang kanyang katawan ang naging saksi sa matinding pagnanasa nito. Oh, gising ka na pala, bati ni Alejandro nang pumasok ito sa kanilang kwarto, may dalang tray ng pagkain. Ngunit agad itong natigilan nang makita ang namumulang mukha ni Sofia. Naupo siya sa tabi nito at marahang inilapat ang kanyang kamay sa noo ng asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang init ng katawan ni Sofia. Nilalagnat ka, natatarantang sabi ni Alejandro. Dito ka na lang kumain. Dadalhin ko ang pagkain mo dito. Tumayo ito at mabilis na lumabas ng kwarto, halatang balisa. Hindi umimik si Sofia, bagkus ay hinintay na lamang ang pagbabalik ng kanyang asawa. Alam niyang may kasalanan si Alejandro sa nangyari. Nakalimutan nitong siya ay birhen pa, at ang pagiging agresibo nito kagabi ay nagdulot ng labis na pagod sa kanya. Pagbalik ni Alejandro, marahan nitong inilapag ang tray sa tabi ni Sofia at tinulungang maupo ang asawa. Ako na ang magsusubo sa'yo, sabi nito, puno ng lamang. Kumain ka ng marami para bumalik ang lakas mo. Pasensya ka na kagabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Masyado akong nadala. Ang tinig ni Alejandro ay puno ng pagsisisi, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng iba, ng paghanga sa kagandahan ng kanyang asawa. Habang sinusubuan siya ni Alejandro, hindi maiwasang mapangiti si Sofia. Sa kabila ng kirot at pagod, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso.
Pakiramdam niya, mahal siya ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at lamang ni Alejandro, may lihim itong itinatago. Ang tunay na pakay nito ay ang kayamanan ni Sofia. Gusto mo pa ba? Ikukuha ulit kita, tanong ni Alejandro matapos maubos ni Sofia ang pagkain. Mabilis na umiling si Sofia. Hindi na, busog na ako. Gusto ko na lang ng maiinom. Tubig lang, sapat na. Okay, sige, sagot ni Alejandro, puno ng lamang. Pagkatapos nito, magpahinga ka lang. Matulog ka ulit, okay? Hinaplos nito ang noo ni Sofia bago muling lumabas ng kwarto. Sa kabila ng lahat, hindi mapigilan ni Sofia ang mapangiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal, kahit pa ang katotohanan ay maaaring magdala ng sakit sa hinaharap. Makalipas ang ilang oras, muling napahimbing si Sofia sa kanyang pagtulog. Sa katahimikan ng gabi, sinulyapan siya ni Alejandro bago ito tahimik na lumabas ng kwarto. Hindi nagtagal, nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan na si JC upang maglabas ng saloobin. Habang nag-uusap, tumawa ng malakas si JC matapos marinig ang kwento ni Alejandro. Iba ka talaga, pare, ang swerte mo. Sino ba naman ang mag-aakalang ikaw ang unang lalaki sa buhay ni Sofia Wong? Solve na solve ka na, di ba? Biro nito, puno ng pang-aasar. Napangiti si Alejandro, ngunit ang ngiting iyon ay may halong kay-abangan. Oo naman, sino ba naman ang hindi maakit sa ganda at kaseksihan niya? Pero, alam mo naman, hindi ko siya mahal. May mas malalim akong dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, sagot niya, puno ng kumpiyansa. Habang sinasabi ito, ramdam ang kasiyahan ni Alejandro sa kanyang sarili. Sa kanyang isip, isa na siya sa mga pinakamayaman at makapangyarihang tao sa bansa. Ang pagiging bahagi ng pamilya Wong ay tila isang korona na kanyang ipinagmamalaki. Dahil dito, hindi na niya pinapansin ang mga mensahe mula sa mga kakilala o kaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalo pang lumalaki ang kanyang ulo, at ang tingin niya sa sarili ay mas mataas kaysa dati. Pero, pare, seryosong sabi ni JC, huwag kang masyadong kampante. Baka kainin mo rin ang mga sinabi mo. Malay mo, isang araw, mahalin mo rin siya. Kasal kayo, di ba? Hindi malayong mangyari yon. Tumawa ng malakas si Alejandro. Kalokohan, saan ba kami kinasal? Sa ibang bansa, di ba? Sinadya ko yun para kapag nakuha ko na ang gusto ko, madali akong makikipag-divorce. Maraming babae dyan na mas maganda pa sa kanya, at hindi bulag.